Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Kape po tayo, no? Itong ginagawa natin sa farm. Ganitong oras, alas 9, almusal. So, katatapos lang natin mag-ikot-ikot dito. Selection ng breeding materials kasi everyday yung mga breeding materials na kailangan natin, talagang hinahanay ko yan. Tinitingnan ko paano maglakad, gaano kahaba ang leeg, yung buntot. So talagang we really have to check everything, Kasi sa isang farm, hindi porke may mga magagaling ka ng tauhan, iaasa mo na lang sa kanila, So you have to check every now and then kung sinusunod lang tamang proseso at sistema sa farm natin. So anyway, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang isa sa mga greatest mistake na natutunan ko dito sa industriya na to, So, ang pinakamalaking pagkakamali ko dito is yung magpadami ng manok at magpadami ng bloodline. So, beginner's mistake. Beginner's mistake. So, sabi nga ng mga matatanda, ng mga nauna sa atin, na mag-focus ka lang sa iilang bloodline, Mag-focus ka lang sa iilang bloodline. So, hindi pa nag-sink in yan sa akin nung mga panahon na nag-uumpisa ako. Hindi pa nag-sink in. So, lahat ng gusto kong mga manok na sikat, gusto kong bilhin, gusto kong magkaroon. So, partly, dahil na rin gusto kong makapag-produce ng iba-ibang klase ng manok, iba-ibang bloodline, iba-ibang kulay, na pwede kong i-offer sa mga kasama natin sa industriya, So, kasi nagplano ako dati na mag-commercial breeding ako, but then, medyo mahirap pala. Medyo mahirap, kaya ngayon, medyo limitado na lang ang production natin. So anyway, pag-usapan natin ang isa sa mga greatest mistakes, na dapat nagawa ko, na mag-focus na lang dapat ako sa ilang bloodline. So, nung nag-uumpisa pa lang din ako, bili ako ng bili. Nag-import ako, Raptor, 5K, mga puti, mga talisay, mga kelso, kung anong dami. Dami. Okay naman siya, kaya naman siya, pero talagang mahirap. Mahirap. So, masakit sa ulo. Kasi tingnan nyo, halimbawa, mayroon tayong kelso. So, gawin nating halimbawa ang isang kelso. So, para ma-maintain natin ang isang bloodline, halimbawa ang kelso, para ma-maintain natin ang isang kelso, kailangan natin gumawa ng mga subfamilies. So, sa isang bloodline, kung pwede, makagawa tayo ng tatlong pamilya. Halimbawa, ang isang pamilya, left-in family, yung isang pamilya, left-out family, ang isang pamilya, double left family. So, kung bakit kailangan natin ng tatlong pamilya na yon, kasi dapat ang breeding natin umiikot sa ganun, para hindi tayo direktang mag-breed ng back to mama, back to papa. So, ako ganun ang ginagawa ko, At least 3 families. Ngayon, to simplify, tatlong pamilya, minimum. Paano kung may 10 kang bloodline? So, 30 pamilya ang mini-maintain mo. Ang sakit sa ulo, ang hirap sa recording, ang hirap sa markings, and then ang hirap ng i-trace, Ang hirap ng i-trace. So, talagang, kumbaga, instead na dapat nag-focus sa maraming bloodline, dapat nag-focus na lang tayo doon sa iilang bloodline na kilala natin, or ang perang ginamit natin, ang perang ginamit ko dapat doon sa pag-acquire, sa pag-maintain ng iba-ibang bloodline, dapat finocus ko na lang, ginastos ko na lang dito sa pag-develop ng existing bloodline ko. So kung ano yung mga weaknesses nila, kung ano mga strength nila, dapat mas develop ko. Kung kulang ang height, kung kulang ang katawan, mas develop ko dapat. Dinagdagan ko ang production ko, yung volume ng production ko dito sa mga pures, para mas makaselect ako dapat ng magaganda. Hindi yung nag-focus ako sa pag-acquire ng iba-ibang linyada, kasi as a breeder, aminin ko, I have that false pride. So yung false pride na tinatawag is parang sa isip ko, kaya kong ipanalo lahat ng bloodline. Kaya kong gawing magaling lahat ng bloodline, which is I'm mistaken. So kaya mo naman talagang ipanalo, pero ang tanong, gaano mo sila kakilala?
gaano kalalim ang pagkakakilala mo sa kanila. So, nananalo sila ngayon. Bakit sila nanalo? Paano silang nanalo? In the future ba, kaya pa rin nilang manalo? So, kumbaga, yun ang mahirap eh. Yung sagutin na tanong, yung bakit, yung why, bakit sila nananalo? Anong abilidad nila? Kaya, sino ba ang nagbibigay ng ganong abilidad? Saan kumukuha ng ganong abilidad? Anong bloodline ang nag-contribute para makapagpalabas ng ganong abilidad? So, isa yun sa mga medyo mahirap na tanong para sa isang breeder. So, kung 10 ang bloodline mo, tanungin mo ang sarili mo ng ganun, talagang sasakit ang ulo mo, Sasakit ang ulo mo. At kung babalikan mo ang history ng each bloodline, talagang mahirap, masakit. So, yun ang isa sa mga greatest mistake para sa akin na na-experience ko and sa mga breeders natin na sumusubaybay sa atin. So, hopefully, matutunan nyo rin kasi eventually, you will come down to that. So, sa akin ngayon, simplified na lang ang breeding ko. So, I have my Bruce Barnett sweaters, which is nakagawa na ako ng 2 pamilya. Isang Legolas, isang Airwolf, So, nakagawa na ako. Of course, may old land tayo ng mga pangit na ginagawa ko lang yun para lang ma-refresh itong dalawang to. Kasi itong dalawang to, itong Airwolf natin sa yung Legolas, ito yung talagang tailored para sa labanan ngayon. And at the same time, nagdagdag tayo ng konting lemon kasi gusto ko ma-revive, and then talagang nakita ko yung cutting pa rin nila. So it will add a little bit of brain doon sa existing ko na mga manok, lalo sa stagan. You really need some stags na may brain. So sa hatches naman natin, I have 3 hatches, isang yellow-legged hatch na Hoskins, isang blue face hatch, and then isang bilirubel or hammerfoot hatch. So, ganun na lang kasimple, ang breeding natin. Nag-trim down na ako kasi sabi ko nga, nung nanalo tayo sa World Slasher, ang hinanap naman ng mga tao sa atin kung ano yung nananalong manok. So, para sa akin, ba't pa ako magbe-breed ng iba? Samantalang ito, mas kilala ko na, so magfo-focus na lang ako sa improvement nito. So that's why ngayon, I'm really happy. Kada harvest ko, tuwa ako na yung mga Bruce Barnett ko, na nai-improve ko na sila. Nai-improve ko na yung hipo, yung tayo, yung temperament, yung fighting style. Nai-improve ko sila. So sabi ko nga, mas mabilis ko sana silang na-develop kung dun ako nag-focus. Pero still, beginner's mistake, matigas ang ulo ko nun. Lahat ng bloodline na medyo sikat, gusto ko meron ako. So talagang that's one of the greatest mistake I've ever had in my journey of breeding. Kasi yun nga, yung false pride ko mismo, so inaamin ko yan. So ngayon, eto na, mas happy na ako, mas konti ang manok ko, mas nakakapag-focus ako. So isa pa sa malaking pagkakamali, yung magpadami. So kumbaga, kung hindi naman kaya ng capacity natin, ng budget na pakainin, hindi kaya ng capacity ng budget natin na kulang tayo ng talian, kulang tayo ng range area, huwag tayo magpaparsa magpadami. So ngayon lang nag-sink in sa akin yung lesson na kung ano yung quality over quantity. So pag sinabing quality over quantity, not necessarily na lower quality ang ipoproduce mo. So ibig lang sabihin, kung masyado kang napadami, magsasuffer ang quality niya. Pwedeng kulang sa nutrisyon, pwedeng magkasakit, pwedeng hindi matutukan ng mga tao natin. So kumbaga, kung ano lang yung existing na available na resources natin, na mga facilities natin, na manpower natin, dun lang tayo mag-focus. So kumbaga, kung commercial breeder naman tayo, mag-focus tayo sa pag-develop ng certain na linyada na nananalo para sa atin, and then ang gawin lang natin is lumaban doon sa mga matitigas sa gitnaan na labanan until makita natin na kaya mag-compete ng mga manok natin doon. So pag nangyari yun and then you go into commercial, you can command also a price for your chicken. Kasi dito sa industriya na to, real talk. So pag gumawa ka ng battle stags at binenta mo, as a breeder, either tabla ka lang or lugi ka pag battle stags ang sinubukan mong i-produce. Now, why? Unang-una,
tingnan muna natin yung mga class B. Ano ba yung mga tinatawag na class B? Yung medyo paling ang buntot, class B. Yung medyo matangkad na lumabas, class B. Kasi hindi naman pwede sa pang-istagan yan. Yung medyo maiksi ang paa, class B. Yung medyo lubog ang pitso, class B. Yung medyo sira na, may medyo tihaya ang konti ang kanan, class B. So, kumbaga napakadaming class B. So, sa mga 10 manok na battle stag, siguro 5 lang ang makikonsider as class A, physically. Hindi pa kasama ang bitaw, hindi pa kasama ang bitaw. So, sabihin natin physically, 5 lang ang class A mo. 5 ang class B. So, yung 5, mabibenta mo yun ng medyo maayos na presyo. Kaya ang class B, hindi mo ganong maibibenta. Hindi mo rin kayang ilaban at postahan ng maayos. Kasi ako, as a breeder, so kaya nga sabi ko, nag-focus na lang ako sa konting manok lang. Hindi na ako ganong magbebenta ng mga battle cross kasi napupustahan ko naman ang manok ko. Napupustahan ko naman ang manok ko and lamang naman ako sa panalo. So, kumbaga, doon na lang ako babawi. So, I will be focused on selling na lang ng breeding materials. Kaya, dahil na-realize ko yung ganun, so talagang medyo mahirap ang breeding and dito nga sa pagmamanok, hindi ka naman talaga yayaman dito. Hindi ka naman yayaman dito. So, kumbaga, ito lang, kasiyahan at the same time, hanap buhay, pwede kang umunlad dahan-dahan, pero hindi kayong makakahawak ng pera na malaki. So, sa akin, yun ang assessment ko dito. Yun ang assessment ko dito sa industriya na to. Kaya sa mga nagbabalak na gawin negosyo ang breeding, okay lang naman okay lang naman 'yan. So aralin niyo lang ng husto. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Lord GCC Academy.